Uh, magandang araw sa inyong lahat, mga kaibigan, mga pamilya, sa saan sulok man sa mundong ito. At sana maayos tayong lahat, kahit pandemic o kahit lockdown, ay masaya pa rin ang buhay, di ba? Kailangan maging masaya kahit ganito ang nangyayari sa mundo. God is good all the time, and all the time God is good. So, hindi ako magtuturo sa inyo, kundi mag-share lang ako ng mga experience ko about being an OFW for 16 years now. Magsi-16 ako sa April. So, mag-16 years ako sa April. Dumatong ako dito noong 2004. So, I'm going to share to you about my experience at sana may matutunan kayo. Marami akong i-share sa iyo pagdating sa pera. Kasi, bakit tayo nandito sa abroad ay dahil sa pera. Bakit tayo nag-abroad dito sa Israel? Dahil gusto natin ng malaking pera, gusto natin sumahod ng malaking pera, at gusto natin na mabigyan ng magandang buhay ang pamilya natin. So, sabi ni James W. Fritz na, don't tell me where your priorities are, show me where you spend your money and I'll tell you what they are. So, yan. Isa-isahin natin kung ano talaga yung priorities natin. Pag-isipan natin ng mabuti kung ano yung priorities natin sa buhay para maging maayos ang buhay natin habang nandito tayo sa abroad. So, I'm going to share with you na itong konting ginawa ko na slide para maintindihan natin kung bakit kailangan natin pag-isipan kung anong ginagawa natin sa everyday life natin dito sa abroad. Kasi hindi basta-basta lumayo sa pamilya, ay malayo sa pamilya. Ako. Okay? So, yan. Let's start. Ito yung di ba pag nag-abroad tayo, may seminar sa OWA. May magse-seminar sa atin sa OWA kung saan natin ilalagay ang pera natin, anong gagawin natin sa pera, o saan tayo mag-remit ng pera natin, saan ang mga remittance center. Yan lang naman ang tinuro sa atin, di ba? So, hindi nila tinuro kung ano talaga ang gagawin sa pera mo na sinasahod mo dito sa abroad. Lahat tayo ay kulang sa financial literacy. Lalong-lalo na tayo, katulad ko na walang pinag-aralan. Though, nag-aral tayo ng college, nag-aral tayo ng masteral, o nag-aral tayo ng doctorate, o nag-aral tayo ng kung ano-ano dyan. Pero, in the end, sa school, hindi tinuturo ang financial literacy. As in, na hindi tinuturo na masyado. So, kailangan may background tayo ng kaunti. So, what is financial literacy? Di ba? Ano ang financial literacy? We have to discuss it. Okay, babalik tayo. Okay. What is financial literacy? Ano ang ibig sabihin ng financial literacy? Kasi ito din ang question ko nung araw. Ito ang question ko nung araw. Ano kaya itong sinasabi nilang financial literacy at financial education? Hindi ko maintindihan. Hindi ko talaga alam. Yun ang totoo. Kahit nag-masteral ako, kahit nag-college ako, nag-high school ako, nag-elementary ako, hindi ko siya masyadong maintindihan. Hanggang sa dumating ako dito sa Israel noong 2009, ang sabi ng amo ko, sabi niya, Telma, you need to become rich. Sabi niya, tumatawa lang ako. Lagi niyang sinasabi sa akin. Alam mo kung bakit kailangan kang maging mayaman? Yan ang sabi sa akin. Ay kasi nakikita ko sa iyo na marami kang potentials. May utak ka, sabi niya sa akin.
Lagi niyang sinasabi yan sa akin, pero hindi ko yan iniintindi kasi ang alam ko nung 'pag sinasabi niya yan sa akin ay parang nag-aano lang ba siya, ay yung sinasabi lang niya na, walang alam ang Pilipinang ito, tagalinis lang ng bahay ko, parang gano'n ba. So yun ang nakatatak sa utak ko 'pag kinakausap niya ako. Lagi niya akong kinakausap pagdating sa pera. So, eto yung sasabihin ko. What is financial literacy? It is a basic understanding of how money works. Ito yung pagkaintindi mo kung paano magtatrabaho ang pera para sa buhay mo. So, paano mo maintindihan ng pera kung hindi mo maintindihan kung saan nanggagaling ang earnings mo, saan nanggagaling ang sahod mo. So, dapat maintindihan mo yan. Ako naintindihan ko nung araw na ang sahod ko ay galing sa pawis ko. Kasi linis bahay ang trabaho ko for how many years? 15 years, 13 years, 13 years pala. So naglilinis ako ng bahay. 3 bahay sa isang araw, 2 bahay sa isang araw, halos 24/7 ang linis ko. So alam na alam ko na mahirap kumita ng pera. Pero ang hindi ko alam kung paano ko i-invest, paano ko i-save. Yan ang hindi ko alam. Kasi ang nasa utak ko, I need to send my money. I need to send my money for my family para gumanda ang buhay nila o para may magamit sila. Pero hindi ko iniisip kung saan ko ba talaga gagamitin ang pera ko. Basta ang alam ko, kumikita ako, kikita ako, o mag-earn ako, tapos i-send ko sa Pilipinas. Yan lang ang alam ko dati. Di ba? Lahat naman tayo. Kasi pagdating natin, after 2 weeks, sasabihin ng pamilya natin sa Pilipinas, mag-send ka naman ng pera, wala na kaming allowance. Meron akong pinarating dito sa Israel na kamag-anak ko. Ay di tumira sa akin. First day pa lang niya, tiniruan ko na siya. So, dinala ko sa part-time ko, kumita naman siya, tuwang-tuwa. Ngayon, ang sabi niya, ay di sinabi niya sa asawa niya na ganito pala dito sa abroad, madaling kumita ng pera. So itong asawa niya, after 3 days, sabi niya, Mama, wala na kaming allowance. Medyo nagalit ako. Sabi ko, ano? Sabi ko, wala silang allowance. 3 araw mo pa lang dito. So yan ang nangyayari sa atin. Parang na-pressure tayo pag kumikita tayo. Dahil sa family natin. Kaya hindi natin alam kung saan natin ilalagay ang pera. Number 3 is how we understand about spending. Ito ang sakit natin. Ito yung weakness natin pala ng mga Pilipino. Weakness ito, yung spending. Gastador tayo. Gumagastos sa walang kabuluhan. Kung ano-ano mga pagkakagastusan. Perfumes, bags, mahilig ka sa bags, mahilig ka sa mga signatures para lang may i-post ka sa Facebook, yung gaganyanin mo sa Facebook tapos ganyan niyo yung bag mo, di ba? Ganun na nakikita ko sa Facebook. So, pero gastos yan. Hindi nyo alam na sinasayang nyo lang ang pera nyo sa abroad. Number 3 is borrowing. Ito naman ang sakit talaga. Sakit. Hindi ko na, sakit talaga ng mga Pilipino dito sa abroad. Kasi yung matatagal na nakatulad ko, mga 20 years, 4 years, 15 years, 10 years, sila pa yung maraming utang. Imbis na financially stable sila yung napupusang maraming utang. Di ba nakakahiya? Ang marami kang utang, tapos ang daming nag-session sa'yo, tapos may mag-post na isa doon sa trabaho para sa'yo, i-post ka niya na ganito, hinahanap ka dahil sa utang. Tapos, magsisulputan mo ang inuutangan mo. Yung pala, tapos sasabihin sa'yo, balasubas itong taong ito, ang daming utang. Tapos ipopost yung mga pictures mo na puno ng alahas. Ipopost ang mga pictures mo na nasa beauty pageant ka. Di ba? It's a shame sa atin. Tapos ito yung wala tayong idea dito. How to protect ourselves habang kumikita tayo. Hindi yung protect yourself na you're very careful about what you're doing here abroad para hindi ka madulas, ganyan. It's a part of it, but
may mas mataas pa. How to protect yourself. Ito yung sinasabi namin na kailangan paghandaan mo ang retirement mo, kailangan may long-term insurance ka sa healthcare, kailangan may life insurance ka. This is how you protect yourself and your family. Para pagdating ng if ng buhay, there is only 2 if ng buhay. Pero maraming interpretation ng if. Paano kung mamatay kang maaga? Ano ang maiiwan mo sa pamilya mo? At paano kung mabuhay ka ng matagal, ano ang gagawin mo sa buhay kung wala kang pera? At ano ang gagamitin mo? Saan ka kukuha ng gagamitin mo pera kung wala kang protection? So kailangan natin intindihin ito. Hindi lang kayod ng kayod, earning without thinking, saving and investing na hindi mo naman alam kung kumikita yung savings mo. Baka puro liabilities ang sinisave mo, di ba? Bibili ka ng sasakyan para may pangtiyol ng family mo, that is kayabangan. Kung hindi kumikita, huwag kang masyadong kasi gastos yan. Di ba? So, forgive me kung medyo brutal ako magsalita, but sometimes it's very true. Why financial literacy is crucial to all people, especially OFWs? Bakit ang financial literacy, ang pagkaalam ng basic money management or basic knowledge of money ay napaka-importante sa mga Pilipino, sa ating mga Pilipino? Ano kaya ang dahilan? Bakit tinuturo namin taga-IMG ang paghawak ng pera, ang pag-manage ng pera? Bakit? Anong dahilan? Ay dahil ito, to improve quality of life. Di ba ang puntos natin para na pumunta dito is ma-improve natin ang quality ng buhay natin. Sa akin, pumunta ako dito na ang bahay ko 10 square meter lang. Hindi ako I'm not lying. 10 square meter lang ang bahay ko. Nandyan ang kusina, nandyan lahat. Nandyan lahat ang tulugan. So, sabi ko talaga, hindi ako habang buhay na ganito. Kailangan meron akong comfort zone para sa family ko. Hindi man ako, parang nakita ko na kasi, hindi man ako nandun sa Pilipinas ng matagal, ay dapat mga anak ko tumira man lang sa magandang bahay. So, yan ang ginawa ko. You know what I do? 50,000 ang starting ko gumawa ng bahay ko. So, naumpisaan ko, slowly, 5 years in the making ang bahay ko. Kasi hindi naman tayo mayaman, di ba? So, at least, meron kang focus, meron kang goal, at meron kang laging iniisip buwan-buwan kapag nagsahod ka. O, di ba? So, kailangan mong gawin. Kailangan mong i-improve ng quality ng buhay mo, buhay ng pamilya mo. Para naman hindi nakakaawa. Hindi naman yung makikumpit ka sa mga mayayaman. Pero at least naman nandito tayo sa abroad. Wag namang umuwi na walang bahay. Yan ang isipin natin. Kung single ka, wala kang asawa, saan ka titira? Saan titira mag-aalaga sa iyo pagtanda mo? Di alangan makikitira ka sa mga kamag-anak mo. Kailangan may bahay ka. At kung single mother ka naman na tulad ko, isipin mo, ang mga anak mo, huwag mo iisipin ang sarili mo. Dapat isipin mo mga anak mo, kailangan maibahay mo ang mga anak mo, magkaroon man lang sila ng comfort zone. O, di ba? So, kailangan natin proper money management. Nasa utak natin yan. So, kailangan lahat ng dollar na pumasok sa kamay natin, shekel, alam nyo ang shekel, blessing ang shekel. That's the money of the Bible. So, pag-isipan nyo, na nandito kayo dito sa Israel, dapat blessed tayo. Kakaiba ang buhay natin as OFW. Kasi nandito tayo, we are
caring the people of God. Yung malapit sa puso ni God. Because God said, they are the apple of His eyes. So pag hindi yung ginagawa mo sa amo, binubulshitan mo yung amo mo, ay hindi blessing yan. Mawawala ang blessing sa buhay mo. So kailangan mong mahalin ang trabaho mo, mahalin mo yung pera na pumapasok sa kamay mo, i-give importance to it, huwag kang gastos ng gastos. So magkaroon ka ng good financial decision making. Para hindi kung ano-ano yung iniisip mo, gagawin mo, di ba? Dapat mayroon kang good financial decision making. Ang unang gagawin mo, mag-save ka. You need to have a savings. Para hindi ka nga. Hindi laging walang natira sa wallet mo. Ang ganda-ganda ng wallet mo, Kipling, di ba? Louis Vuitton. Mga purse mo, tapos wala palang naka-save. Marami kang ATM, pero puro zero. Tulad ko, di ba? Ganun lang yun. So retirement, kailangan mo pag-isipan ang retirement mo. Hindi puro lang din, familia-familia. Ikaw na breadwinner, kailangan mo pag-isipan ang pagtanda mo. Para hindi ka umasa sa mga pamilya mo. Paano kung nakipag-asawa sila? Ikaw lang natira. Alangan naman napupunta ka. Di ba burden ka din sa kanila? So, if you have a family, don't be a burden to them. I'm not saying na hindi ako burden sa family ko, hindi ko alam. But now na medyo malakas ako, of course, I'm preparing my retirement. Kaya nga, mayroon akong Kaiser, may BDO Life ako, meron akong PhilHealth, meron akong SSS, at meron akong mga investments sa mutual fund at sa stock market. So I'm using this, I'm encouraging you na save money that will work when you retire. Mortgage at saka vacation. So itong mortgage na to, kaya tayo sumasali sa mga cooperative, iniisip natin na pag namatay tayo, hindi gagastos ang pamilya natin doon sa mga kabaong natin. Yun ang mortgage. So, imbis na isipin muna natin ang health insurance, ito muna ang gagawin natin. With it's wrong. Kailangan, protektahan mo muna sarili mo bago kumuha ng mortgage mo. So, vacation mo. Kailangan maplano ang vacation. Hindi ako umuwi ng 5 years. First time, 5 years. Bakit hindi ako nakauwi ng 5 years? Kasi nagkasakit ako. Ayaw kong maging burden ako sa kanila. So, ang ginawa ko, dahil may insurance dito, may health card tayo, hindi naman natin madadala sa Pilipinas yan, kasi short-term insurance lang ang mga insurance natin, ang ginawa ko, nag-stay ako dito. Sabi ko, magpagamot ako dito hanggang magamot ako. Ngayon, nawala na, so I'm free. So, ayan, ang mga amo ko talaga sumubaybay sa akin. So, ito yung sikreto dito sa abroad. Maging kaibigan mo yung amo mo. Maging family mo yung amo mo. Kasi sila protekta sa iyo. Kasi alam nila kung ano yung may tutulong mo sa kanila. Hindi yung mga kaibigan mong sino-sino. Okay, walang problema sa mga kaibigan. Pero kung pagtuunan mo ang mga kaibigan mo dito at hindi mo pagtuunan naman sa sarili mo at trabaho mo, ikaw ang kawawa in the end. Kasi hindi naman sila ang gagastos sa iyo pag nagkasakit ka. Di ba? Okay, may PhilCom dito na nag-aambag-ambag, pero hindi sapat yan. Basic understanding about managing your personal finance. So, kailangan meron kang idea. Ito yung dapat kailangan mong intindihin pag nasa abroad ka. Kasi lack of money mistake of OFWs. Ito yung mga isa-isahin nating mistake ng OFWs. Kasi ako din, ginagawa ko yan noon. Ginawa ko yan noon pala. Ang dami kong mistake, sa totoo lang. Kasi nga, wala tayong mentor. Walang magtuturo sa atin. Lahat ng kaibigan natin, medyo yung utak, pakiwing-kiwing, ayun, kaya lagi tayong nawawala sa landas. So, money mistake of OFWs, sending all their money without saving for themselves. Ito yung pinakamalupit. Ikaw yung kumakayod, pero
ikaw naman yung walang pera. Di ba? Kung kailangan mo ang pera, tulong, ikaw naman ang walang-wala. Pero yung mga pinadalhan mo, ang tataba nila sa Pilipinas, di ba? Tapos pag nagkasakit ka, hindi man lang nila sabihin na, uwi ka na, ako na mag-aalaga sa iyo. Never man nila sabihin, di ba? Tapos, mangumusta lang pag kailangan. Sabihin nila, kumusta ka na tita? Kumusta ka na ate? Kumusta ka na mama? Oh. Yung pala, may kailangan sila. After ng kumusta, sabihin, mama, kailangan kong tuition fee. Kailangan kong ganito, ganyan. Hindi man lang nila kumusta. Pakumustahin ko anong kalagayan mo sa abroad. Kaya, kailangan natin common sense. Magtira ka sa sarili mo para hindi ka umaasa sa mga tinutulungan mo na matutulungan kanila in the end. Pero hindi kasi minsan lang mangyayari mga ganyan, yung tutulungan mo siya tapos tutulungan din ikaw pagdating ng araw. Wala na ngayon. Bihira lang yan. Yung paratingin mo nga dito, ikaw pang masama. Binayaran mo yung tuition fee, binayaran mo yung placement fee niya, sasabihin pa sa iyo, wala kang pera. Hindi mo naman pera yan. Nangyari yan sa akin, di ba? Ganun yun. Yung full na binayaran mo yung placement fee, tapos sabihin sa iyo na, binayaran na, wala naman akong utang sa iyo, utang na loob sa iyo. Kasi, binayaran naman kita eh. Kaya nakaka-high blood, di ba? Yung ganyan maririnig mo sa pinarating mo na ganyan, parang hindi magandang pakinggan. Pero let's be humble. Kasi yung mga taong ganyan na ayaw tumanaw sa utang na loob, hindi yan naasenso. Ako mula nung dumating ako, andito pa rin sa isip ko kung sino yung tumulong sa akin. Pinag-pray ko yan palagi. Si Eva Kaamped na taga Bulinaw. Hindi yan mawawala sa utak ko. Lagi ko pinag-pray ang family niya. Kahit hindi wala kaming communication as of now. Matagal na wala kaming communication, nasa Italy na siya yata na lumipat sa Italy. So, ayan ang yan ang hindi ka aasenso kung hindi ka tatanaw sa utang na loob na ginawa ng mga taong tumulong sa iyo. Hanggang diyan ka lang. Hindi ako nanatakot, pero mangyayari yan. Kasi ang Diyos, alam niya kung ano yung binibigyan na ng kayamanan. Kahit paanong kayod mo, kayod ka labaw ka. Kung hindi i-bless ng Panginoon ang kamay mo, walang mangyayari dyan. So, ito yung kailangan natin pag-isipan. Sending boxes na padala. Itong ginagawa ko. For how many years? Siguro natauhan lang ako nung 2013 o 14. Dami kong padala. Pulot ako ng pulot ng mga basura. O mga, para bang, dahil nga walang-wala ako dati. Di ba? Walang-wala ako dati ng mga gamit na nakikita ko dito sa Israel. Tapos padala ako ng padala, shampoo. Hindi naman nila alam kung ano yung gamit ng shampoo na pinadala ko. Yun lang, andyan lang, wala na, sira na. Pagdating ko sa Pilipinas, wala na. So, it's thousands of shekels din yan, di ba? So, kung sinave mo sana, meron ka ng savings. Pwede ka nang umuha, pwede ka nang mag-forgo, di ba? So, kailangan limitahan natin ang boxes o padala. Huwag kang padala ng padala. Kung kailangan talaga, tulad ng mga pinadala ko nung last year, washing machine na wala sa Pilipinas na alam ko na medyo matibay, ref na naghahanap ako sa internet ng ref na gusto ko, wala akong makita. So ang ginawa ko, bumili na lang dito sa Israel kasi meron naman ng konti. At ginamit namin ng visa card ng asawa ko. So, ganun. Huwag kang padala ng padala kung hindi mo kailangan. Huwag kang order online kung hindi mo kailangan. Ipunin mo ang pera mo. Pagdating mo, tsaka mo na lang tingnan, ilista ang kailangan mo. Dapat may list ka para hindi ka basta gastos ng gastos. Mahilig mag-travel during day off instead of finding other sorts of income to increase their cash flow. Tayo, mahilig tayong mag-travel.
Mahilig tayong magpasikat ba na ang ganda ng buhay natin dito sa abroad. Sabi na nga ng isang kaibigan ko, ang gaganda ng buhay diyan sa abroad, yung mga kababayan natin. Nakikita ko sa Facebook palagi, nandun sila, nasa travel sila, every day off. Pero hindi nila alam, hirap na hirap sila sa trabaho. Kaya kailangan may limit tayo sa pag-travel. Imbes of traveling, pag hindi ka pa nagbayad ng utang mo, huwag kang travel ng travel. Utang mo muna ang bayaran mo. Or, pag wala kang ipon, huwag ka munang travel ng travel o sumasama sa mga trips. Di ba? Para makaipon ka muna. And after that, saka na lang maglitayel. Maglitayel ng hindi wala sa isip yung mga madaming iniisip. Wala sa isip yung madaming iniisip. Ganun yun. Di ba? So, mahilig sa gimmick. Ito yung sakit natin, mga Pilipino. Para bang namamamatay tayo pag wala tayong kaibigan. Hindi tayo sasama sa gimmick. Ever since, hindi ako yung ganyan. Ever since kasi, ang nasa utak ko, maghanap buhay at kumita ng pera. Kaya, ang hinanap ko na part-time o hinanap ko na mga grupo ay yung kikita ko. Di ba? Ganun lang yun. So, naghanap ako, naging writer ako sa Focal, kumikita ako. Ganun. O maraming kaibigan habang kumikita. Maraming nakakilala sa'yo habang kumikita. Pero hindi yun ang focus mo. Yun ang focus mo, kikita ka. Take opportunity in every opportunity. Take everything. Take every opportunity to find money pag dito ka sa abroad. So, ang ginagawa ko dati ay hindi ako gumigimik, sa totoo lang. Ginagawa ko, pumunta ako sa Old City. Bibili ng mga 5 shekel na panty. Tapos binebenta ko. Pupunta ako sa Tel Aviv, bebenta ko ng 15 shekel. O meron akong 10 pesos. Diba? Ganun lang yun. Kailangan, ang utak mo, kikita ng pera pag dito ka sa abroad. Pero huwag kang manloko o mambalasubas ng kapwa mo. So, mahilig tumaya sa raffle. Ito yung sakit natin. Akala natin yayaman tayo pag tataya tayo ng raffle. Minsanan lang yan sa buhay. Ay kung tumama, well and good. Pero kung tumaya ka ng raffle ng 3 beses at hindi ka na nanalo, stop mo na. Sayang yung pera mo. Imbis na i-save mo sa Soldivo or mutual fund, nakikita ng 10% every year, di linalagay mo lang sa raffle, sayang, di ba? Ganun ang buhay ng mga OFW. So, wag tayong basta avoid natin yung money mistakes na ito. Ito yung mga practical lang na tinuro ko. Marami pa. At saka, avoid natin magkaroon ng maraming utang. Yung utang ka ng utang. Kaya nagagalit ako dun sa kilala ko at kamag-anak ko. Naririnig ko palagi na pumunta sa Haifa ng utang. Kung sino-sino may i-text niya para mangutang. Nagagalit ako sa mga taong ganun. Sa totoo lang. Sakit yun. Ipag-pray mo na mawala yan sa buhay mo. Nabigyan ka ng Panginoon ng knowledge, ng ideas, how to manage your money. Pag-pray mo na mawala yan. That is a curse sa buhay. Ang utang ka ng utang. Hindi mawawala ang utang sa buhay mo kahit saan ka pumunta. Dahil yung mindsetting mo, saka ka lang makamove on, pag may inutangan ka, hindi yun maganda. So, kailangan mong, pag may utang ka, you need to think of it. Kasi very horrible ang effect ng utang sa buhay natin. Huwag kang mangutang ng mangutang. Huwag kang mangutang pag ikinasal ang anak mo at wala kang budget. Huwag mo pilitin, sabihin mo, kasal muna kayo sa Quest. Hindi ko kaya. Iwasan mo makipaggambling dito. Maraming sugarol dito. Nakita ko ng kadami ng sugarol dito. Yung magandang buhay, bumagsak dahil sa gambling. Oh, may umpukan sila dyan sa Tel Aviv. Kaya, kailangan, iwasan mo yan.
Yung gagawa ka ng project mo without budget, ito yung mistake din. Kaya nangungutang ka. Tapos tuwing padala mo, utang. Tapos tuwing travel mo, utang para lang masabing magandang buhay mo. Tapos magbayad ka ng utang mo, mangutang ka sa iba, tapos ibayad mo na naman, another interest na naman. So that is money mistake of OFWs sa ginagawa. Hindi lang OFWs, lahat. Tapos guarantor. Ito sakit natin. Di ba? Dahil sa pakikisama. Uy, garanturan mo naman ako. Oh, di ba? Tapos ikaw naman, dahil kaibigan mo, lagi mo siyang kinakausap, sige, garanturan kita. Oh, di ba? Ganun lang yun. So, nangyari din sa akin yan. Nag-garantor ako sa isang kaibigan. Pero buti na lang na-push ko siyang magbayad. Tapos, maluho tayo. Ayan. Maluho. Luho. Yung gusto natin, puro karne kinakain. Meron akong ka-flood dati. Ang taba na nga, puro karne pang gustong kainin, paano ka makakaipon? That's logic, di ba? So, kung gusto mo makaipon, mag-fasting ka. Fasting ka ng 1 month, tignan mo, makakaipon ka. Kaya, may mga consequences na borrowing money. Pag nautangan ka, it's a bondage. Parang bang ganyan siya. Lagi sa ano. So, hindi mo yan. Gusto mo ba yung ganun na buhay? Di maganda, di ba? Walang peace of mind. Kailangan may peace of mind ka. May kailangan maingat ka sa pera mo. Lagi kang psychologically stressed. O psychological stress, nagbibigay ng di maganda sa utak mo. Nakakatulog ka ba kaya? Pag marami kang utang. Ako hindi. O, di ba? So, tapos yung inutangan mo, hindi nakatulog. Ay, kaya ganun eh. Yung mga, dati pinasok ko din yan yung magpapautang sana. Pero buti na lang 1 taon lang. Marami din tumakbo sa akin. Ayan, napopos sila sa trabaho para sa iyo. Nag-aalburuto ako dati sa Facebook dahil maraming din nagbabayad. Pero sabi ko, hayaan ko na lang, mahanap ko din yung pera niya. Inayaan ko. Wala na. Wala na akong habulin pa. Ayaw ko nang humabol. Sa kanila na yan. O, di ba? So, ganun lang yon. So, don't forget to subscribe. Wag niyong kalimutan mag-subscribe sa channel ko para makapag-share ako pa ng marami. The purpose of my channel is to share my experiences about financial literacy. Kasi marami akong mai-share sa inyo. Alam ko yan. Oh, di ba? So, ganun. At magandang buhay sa ating lahat. Let's be positive all the time. We just work hard. Mag-work tayo ng maigi. Pagigihan natin ang work. Sablanut, patience sa trabaho. Ako wala akong patience. Meron akong patience sa maglinis bahay. Pero yung mag-alaga sa matatanda, wala akong patience. Buti na lang. Itong inaalagaan ko ngayon na biyanan ko, na siya ang nagpapasahod sa akin, ay hindi siya yung Alzheimer na medyo extreme. Mild lang siya. So, yan ang kagandahan. Work hard, pay yourself first. Bayaran mo sarili mo muna, huwag mong hayaan. Sa pagdating ng araw, sarili mo lang din ang maasahan mo. Pera mo maasahan mo. Pay yourself first, save and invest. Para sa pamilya mo yan. Save and invest para sa pamilya mo yan. Pero yung una, work hard, pay yourself first, save and invest. Next, pag naka-save and invest ka, maganda ng buhay ng pamilya mo, enjoy life, di ba? Huwag mo nang pagdamutan ng sarili mo, huwag kang madamot palagi. Hindi maganda rin yung madamot ka palagi. So enjoy life in a way na hindi ka gagastos, enjoy life in simple things or small things. Ako, masaya ako, lagi. Sabi nga ng asawa ko, ikaw yung kahit na yung konti, tumatawa ka, masaya ka.
hindi kayong tao na ano, laging malungkot. Kaya naka-survive ka dito sa Israel. Sabi niya sa akin. So, yan ang technique. And number 4, put God first. Una, lagi ang Panginoon. Kasi yun lang ang best friend natin dito sa abroad. And enjoy life. And God bless you. And thank you for listening. At saka sana lahat tayo mabiyayaan. May God bless us all. And happy weekdays. Bye-bye. And don't forget to subscribe in my channel kasi marami pa tayong i-share. Yalla.